Hello everyone, kamusta ang lahat? Welcome to my channel, Pinoy Life dito sa YouTube. Ang gagawin ko ngayon is yung unboxing and review ng DJI Flip. Ito nakuha kong DJI Flip, yung standard. Pero ang controller niya, kung makikita nyo sa box, RC2. Kasi dalawang klase ang standard ng DJI Flip. Yung isa, ang remote niya, RC-N3. Pero ang kinuha ko, yung RC2. Malaki advantage kasi pag RC2, hindi ka nagagamit ng phone. Sa RC-N3, gagamit ka pa ng phone. Malaki din ang difference. Pero ito kasi nakuha ko, naka-sale. Kung di siya naka-sale, ang presyo niya nasa 30 plus, 37 ata. Pero nakuha ko ng naka-sale ng 27 kay Henry's Camera. Dapat kay DJI Store ako kukuha, pero hindi siya naka-sale nag-ikot-ikot pa ako doon sa mall, na-tsempohan ko si Henry's Camera, malapit lang doon sa pwesto ni DJI Store. Naka-sale ng 27 RC2 with 1 battery. Ito, pakita ko sa inyo. Dapat noon ko pa to ginawa ng unboxing, pero wala kasi akong time mag-unboxing noon. Gamit lang ako ng gamit. Ito ang laman niya, extra propeller. Ayan, A and B. Tapos yung charging cable. Ang kanyang iconic na screwdriver maliit. Ito yung protection niya sa gimbal. Pag shipping lang naman yan. Pero hindi ko pa rin tinatapon Tapos ito ang flip. Dito naman ang RC2. Ito yung RC2. Ganda Malinaw na rin. Ang joystick niya nasa likod. Mga control niya. Tapos yung flip. Ito yung battery niya. Ayun may nakasulat na number 1. Kasi ito yung unang battery niya. Pag binili mo kasi yung standard RC2, isa lang ang battery niya. Tapos yung protection cover ng gimbal. Ayan. Ito kasi, nilalagay lang nila to sa shipping from factory papunta sa store. Ito yung nakalagay. Pero once na nabili mo na, hindi mo na kailangan to. Pwede mo na itapon. Pero hindi ko tinatapon Kasi kung mag-travel ako, ilalagay ko siya dito, magagamit ko. Maliban pa dito sa plastic na cover dito. Kaya hindi ako nagtatapon ng ganito. May pakinabang pa rin yan. Ang kwan ni DJI Flip, ang nakalagay kasi dito, 249 grams kasama yung battery. Tapos, ang flight time niya, nasa 31 minutes. Ang flight time. I-flip, 31 minutes. Pero hindi ko pa sinagad sa mga previous na palipad ko. Hindi ko sinasagad yung 31 minutes. Ang pinakalobat na inabot ko is 10 minutes. Matagal-tagal na rin. Tapos, ang capable ni Neo, ang capable ni Flip, pwede mo siyang lagyan ng SD card. Dito. Meron akong SD card, binili ko. Kasi walang kasamang SD card to pag binili. Bumili ako sa SM ng SD card, 256 gig. Nga nasa din ata yun. Nasa 3 plus din ata yung pagkakabili ko nun. Kasi nung binili ko to, wala akong SD card. Hindi ko masyado magamit. Kasi yung storage nito, limited lang. Kung wala kang SD card, ang lagi nakalagay doon sa screen, storage full. Kaya hindi ka makapag-record. Kung dito ka naman sa RC2, mag-screen recording ka, okay lang. Pero kailangan, lagyan mo rin ng kung screen recording ka, marami kang screen recording, gamitan mo rin siguro to ng SD card. O kaya, imbis na dito ka maglagay ng SD card sa Flip, sa drone, dito mo ilagay sa RC2. Ayan meron siyang lalagyan ng SD card, tapos ito yung charging port niya. Tapos ang capable ni Flip, pwede siyang ang video niya pwede mag 4K 1080p, may 720p pero nung unang kasing gamit ko, madalas kong ginagamit 1080p 60 fps. Pero madalas kasi yung may ginawa kong video kahapon lang, gumamit ako ng 4K pero 30 FPS.
sa settings ng video niya, pwede kang mag-delag M. Kung masyadong maliwanag yung paligid, yung video yung kukunan mo, alam mo, tanghalin tapat, sikat talaga yung masyadong maliwanag, gumamit ka ng delag M. Tapos, pag dinownload, i-edit mo, gumamit ka na lang ng filter. Marami namang Pero ang problema ko pang isa kasi wala akong ND filter. Kaya kuminsan, pag alanganing oras, masyadong maliwanag, hindi ako nagpapalipad kasi wala akong ND filter. Masyadong maliwanag yung video mo, hindi na maganda eh. Yung sky, puting-puti yung sky, hindi maganda. Kailangan may ND filter ka pag yung tanghalin tapat, okay, masyadong maliwanag. Kailangan mag-ND filter. Yun ang susunod na bibiling ko, yung ND filter. Tapos meron din siyang slow-mo. Tapos yung command nito, meron siya dito default na settings. Pipindutin mo. Once na i-on mo yan, pipili ka lang dito kung anong gagawin mo. Kung anong gusto mo na palipad. Subukan natin buksan. Kasi si Flip, pwede mo siyang gamitin ng drone lang. Walang remote. Magagamit mo to. Walang cellphone. Ito lang, parang Neo din, yung Neo 1, tsaka yung Neo 2. Pareho din sila. Malaki lang si Flip kay Neo. Subukan natin, short press, tsaka long press. Ayan o. Gumalaw na yung niya. Ilapag muna natin. Automatically switch to internal storage. Kasi wala siyang SD card. Kaya kung anong video makukuha nito, nasa internal storage. Tapos tingnan natin ang default niya dito. One press ka lang. Drone una. Pangalawa, circle. Pangatlo, rocket. Pangapat, spotlight. Dolly zoom. Meron pa siya. Panlima yun, dolly zoom. Pang-anim, follow. Nawala lang yung kasi yung unang ginamit ko to, pagkatapos ng dolly zoom, bago sabihin niya yung follow, meron pa yung active track. Ewan ko ba't nawala yung active track. Tapos pag sinasalo ko kuminsan, nakakalimutan ko kuminsan pag sinasalo ko pag ganun. Kuminsan kasi pag ganun ng salo mo, kuminsan yung daliri mo nakaganon, papasok dito, mabibitawan mo siya. Kaya natuto ko, pag sinasalo ko siya, pag landyang ganun, nakaganon lang ako. Sasaluin ko lang dito pag ganun. Mas safe kesa yung saluin mo siya ng pag ganun. Pag ganun kasi, kuminsan, gumagalaw yan eh. Kuminsan, paglapag, kala mo nasa gitna. Gitna. Kaso bigla siyang gumalaw, mapapaganon ka, hindi na siya balance sa kamay mo, gaganon siya, hindi mo siya mahahabol, mabibitawan mo siya. Kuminsan naman, ganyan, depende kung ano ang lapag niya. Kasi hindi naman 100% na pag bumaba siya, ganun, gumagalaw pa rin kuminsan eh. Kaya ang ginagawa ko, paglapag niya, ganun na lang. Walang kawala. Sinasalubong ko siya pag yung RTX. Tapos ano pa ba? Marami to. Tapos pwede mo siyang gamitin. Phone lang ang gamit mo. Doon sa phone, ang ilang meters nga lang ba, hindi ko pa nasubukan yung range test. Gamit lang ang phone. Pang-control mo sa kanya phone. Tapos, doon sa phone kasi marami ka rin magagawa. Ano din lahat ng function niya, yung mga active track, yung mga ganon, yung mga drone, andun lahat. Tapos pag phone ang ginamit mo, makukontrol mo yung height, yung distance sa'yo. Alam mo, palo, pwede mong palayuin, mababago mong settings pag gumamit ka ng phone. Yun ang advantage niya ng Flip sa ibang drone. Yung iba kasi, hindi ko alam doon sa mga mini-series. Sa mga mini-series ata, nagagamit din ata ang phone. Pero ito kasi doon sa default niya na function niya, yung mga AI function niya, kung phone ang gamit mo, makukontrol mo yung mga distance kagaya ng mga yung boomerang ata, hindi. Pero yung follow, tsaka yung circle, pwede mong baguhin ng settings, yung distance and height. Tapos, ang maganda dito kasi yung follow. Ang hinahanap ko ngayon dito, kasi nawala yung active track. Pag pinindot mo dito, nawala yung active track eh. Ewan kung ano nangyari dun. Pag pinipindot ko dito, ang sumusunod ng dolly zoom, follow ka agad. Tinitignan ko doon sa remote dito, hindi ko makita yung active track. Ang nakalagay doon, ano ba yung nakalagay doon? Basta nawala yung active track eh.
Kasi pwede siya mag-follow. Nakita ko sa ibang vlogger kagaya kay madalas ko kasi pinapanood si Omel Cruz. Pero kay Omel Cruz kasi hindi niya masyado na-discuss yung tungkol do sa follow eh. Pero tong flip nakita ko kay Marcus Crawford sa Idaho quadcopter, taga US yun eh. Yung follow na yung active drop nagagawa niya pag angat ng flip, halimbawa nakaharap sa'yo, paglipad niya, pag naglakad ka, nasa harapan mo, aatras siya. Pag ganun. Kasi ang kadalasan palo, ang drone, nasa likod mo. Kaya nga palo, susundan ka sa likod eh. Pero ito si Flip, nagawa ni Marcos na sa Idaho, pinalipad niya, palo, pero nasa harapan niya. Kaya nung naglakad siya, paabante, yung drone, umaatras. Yun ang palo niya. Tapos sinubukan niya rin, pinaangat niya rin naman sa side niya. Ganun din. Habang naglalakad siya, si Flip nasa gilid niya, kaganon. Pero katagalan, pupunta si Flip sa likod. Kasi yun ang default settings ng palo ni Flip. Sa likod talaga. Pero si Neo kasi, meron siyang option ng 360. Pwede mo siyang ilipat sa kaliwa, pwede mo ilipat sa kanan, pwede mo ilipat sa likod, pwede mo ilipat sa harapan. Yun ang maganda kay Neo 2. Tapos kay Mini 5 ata, may ganun din. Oh, meron ata si Mini 5 nun. Comment down below sa mga Mini 5. Merong Mini 5 Pro. Kung nagawa niya yun, hindi ako masyadong sigurado. Shoutout do sa mga lagi kong sinusundan. Sa Pilipinas, sa mga drone na nagpapalipad, mga vlogger, si Omel, si Idol. Idol! Siya ang unang-una talaga na nakapag-impluensya sa akin na mag-drone. Tapos, kasi si Omel Cruz, magaling siya magpaliwanag. Halos lahat ata nung mga video niya sa drone, magmula sa mini-series, Kineo, Flip, Mini 4, Mini 5, tsaka yung mga E3S, yung E3, E3S, tsaka yung Mavic, hanggang Mavic 4, na napapanood ko yung mga ano niya. Doon ako nagka-idea. Siya ang malaking influensya sa akin, kaya nag-drone ako. Kasi magaganda yung kuha. Pag nagpapalipad ka, makikita mo yung aerial view sa paligid mo, lalo na kung nasa probinsya ka, makita mo yung bukid. Ang ganda sa mata eh. Sarap panoorin yung mga ganun. Yun ang kwan ni Flip. Yun ang kagandahan ni Flip. Pero si Flip naman, meron siyang obstacle sensor sa harapan dito. Ano lang yun? Kay Flip, obstacle sensor. Ang function lang ng obstacle sensor ni Flip, pag may nakaharang sa harapan niya, hihinto siya. Wala siyang bypass. Pero si Flip, isa lang ang gagawin niya. Pag may obstacle sa harapan niya, obstruction, hihinto lang siya. Yun lang ang gagawin niya. Tapos, nasa sa'yo na yun kung anong gagawin mo. Ikaw, iiwas mo na si Flip by manual. Gamit mo tong RC. Yun ang kwan doon. O kaya, i-off mo. Pag in-off mo naman, mahirap din. Kasi pag may tatamaan siya, tuloy-tuloy siya, babangga siya, masisira ang flip mo, magiging kwento na rin flip mo. Kaya kung di ako nag-o-off ng sensor niya. Yun lang ang kwan kay Flip. Ano lang siya, obstacle sensor. Isa pang kwan ni Flip, meron siyang pag ginamit mo, meron kang option, masusubukan mo yung FPV mode. Parang yung kay DJI Neo, may FPV mode sila eh. Neo 2, tsaka si Avata. Kaya lang, si Flip, pag ginamit mo yung FPV mode, ito lang magagamit mo. Wala pa siyang option para gamitin mo yung motion controller, yung goggles, tsaka yung FPV controller. Yun ang kwan. Sana magkaroon para magamit ko to sa FPV mode. Ngayon, nasubukan ko na, may video na nga ako sa nasubukan ko na FPV mode, ito lang gamit ko. Medyo mahirap. Tapos ang speed niya, mabilis din ang speed, pero mahirap talaga, kailangan talaga yung FPV controller o kaya yung motion controller kasi yung pagliko mo, mahirap kung ito lang. Maraming practice ang kailangan mong gawin para magmukhang FPV controller yung gamit mo. Pag ito ginamit mo RC2, medyo madugo, matagal-tagal na proseso. Nakakailang video pa lang ako sa FPV mode. Masarap mang mag-FPV mode. Kala ko nga ang una, parang sabi ko, parang delikado yung FPV. Pero nung sinubukan ko, lalo na yung pangalawang try ko sa FPV mode,
Ang ganda pala ng FPV mode. Ang sarap ng ano, parang pakiramdam mo, ikaw yung piloto, yung nasa eroplano ka. Kasi pag nililiko mo, gumaganon talaga yung drone. Parang naka-stack na yung gimbal niya, kaya ang video mo, nakaganon din. Kasi pag nakapalo mode ka lang, yung standard na flight niya, pag niliko mo, gumaganon siya. Sa FPV mode, pag niliko mo pa kaliwa, gaganon yan, no? Parang eroplano. Pero sa standard, pag hindi FPV, pag pinaliko mong kaliwa, ganun. Kanan, ganun. Pero pag FPV mode, gumagano ng drone. Parang airplanong ganda. Kaya parang naano kung mag-FPV mode. Kaso wala naman tayong budget para sa mga ganun. Doon sa box na binili, sa unit na binili ko, itong kasama niya, charging cable. Yun lang. Tapos, dahil standard nga lang, alam ko mabibitin ako, marami pa akong dinagdag. Nag-upgrade ka agad ako dahil talagang bitin kung ito lang ang ano mo. Maliban na lang, bili mo to, kung meron kang ibang drone, okay lang to. Pero ito kasi si DJI Flip, ito ang kauna-unahan kong drone na DJI. Nakabili ako ng Flip. Mas maganda pa. Kaya ngayon kay Flip todo ingat ako kasi may kamahalan. Nabili ko si Flip ng 27, almost 27,800. Ito lang, tsaka isang battery. Pag kasi yung FMC niya, yung Flymore combo, maabot siya ng, pag naka-sale, makuha mo siya ng 39,000. Pero pag hindi naka-sale, 40,200. Yun ang price niya. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung mga in-upgrade ko kay Flip. Yan, ito yung upgrade na ginawa ko kay Flip. Una, bumili ako ng bag kay TikTok. Ano? Kahawig niya yung mga original na bag ng DJI Flip, pero mas maliit ng kaunti ito. Etong nabili ko kasi, local made to eh. Medyo masikip kung si Flip ang ilalagay mo rito. Hindi ko napansin, hindi ko nabantayan yung sukat niya. Ito yung unang dinagdag ko. Sumunod na dinagdag ko, dahil kulang ako ng battery, bumili ako ng dalawa pang battery. Kaya kung mapapansin nyo, 2 and 3. Binili ko to kay, kay Master Gadget sa Green Hills. Ano ba pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kay Totoy Adan. Shout out kay Totoy Adan. Sa kanya ko nabili nito, dalawang battery. Ano to, nakatsyempo nga ako brand new to. Pinarts out niya lang. Kasi tinignan ko, wala pa, zero cycle. Ibig sabihin, itong dalawang battery na nabili ko kay Totoy Adan, doon sa Green Hills, hindi pa nagagamit. Tapos charger. Bumili din ako ng charger. Sa TikTok, doon ko rin ito nabili. Ayan, pan 3 batteries. Tapos sumunod, ang binili ko, nagpalit ako ng joystick. Ayan, colored yung pinalit ko. Para madali ko siya makita kung sakaling mahulog. Tapos bumili ako ng silicone case para sa RC. Ito, kaya kung makapapansin nyo, kulay itim na yung RC ko. Isa yan sa mga upgrade ko. Na kasi yung RC, madaling kapitan ng mantsa. Tapos isa pang binili ko, ito, yung para sa hook. Para kung i-mount mo siya sa bike, kung i-mount mo to sa bike, pwede. Nakakabit pala do sa nakakabit sa bike ko yung ito. Ipapatong mo lang yan do sa bike, ganun. Habang nagbabike ka, nakikita mo. Tapos bumili din ako ng lanyard. May tatak na. DJI. Pag bumili ka ng lanyard, kasama to. Itong dalawang screw para sa ilalim dito. Kasi nakaganyan ang mangyayari dyan eh. Tapos yung RC nakaganyan. Habang may ginagawa ka, halimbawa, nagpapalipad ka, nangawit ka, pwede mo siyang bitawan. Kaya safe. Tapos bumili ako ng sun hood. Ito. Kasi pag yung masyadong maliwanag, halimbawa, nagpalipad ka ng mga tanghali, masyadong maliwanag. Pag nasa labas yan, halos hindi mo makita yung screen. Pero maliwanag ang screen ng RC2. Ayan Ganyan lang siya.
Diba? Tapos i-fold mo to antena. Ganyan. Pag nasa labas ka, nakaganyan yan. Pag ginagamit mo, kaya yung sobrang liwanag sa taas, hindi magre-reflect dito sa screen. Kitang-kita mo. Maliwanag pa rin yung screen mo. Yan ang mga upgrade na binili ko dito. Yung sun guard dito, silicone ng RC, charger. Kasi sa standard, wala kang kasamang charger, tapos 2 batteries. Ilang ang binili ko. Tapos ito, lanyard. Tapos ito nga, yung sa likod, para kung imamount mo sa bike, o kung nagmumotor ka, pwede. Nasubukan ko nito, nagamit ko ito, nilagay ko na sa bike. Susunod nga, gagawan ko ng video para ipakita ko kung ano itsura pag nando sa bike yung nakapatong, ganun. Yun lang. Yun ang upgrade ko dito kay Flip. Tapos lumabas na nga yung Light 2. Light 1 tsaka X1, magaganda rin eh. Tapos may naano pa akong balita, may maglalabas na naman siguro mga bandang November daw ata, sana matuloy yun, yung Mini 6 Pro. Nakita ko na itsura nun eh. Maganda yung yung Mini 6 Pro. Abangan natin kung anong magiging function o anong pwedeng ipagmalaki ni Mini 6 Pro. Sana matuloy. Yan lang muna ngayon. Susunod siguro, gagawa ko ng video detailed do sa mga function ni Flip. Isa-isahin ko. Kung natapos yung video ko, maraming salamat po kung umabot kayo dito. At huwag niyong kalimutan mag-like and share. And kung di pa kayo naka-subscribe, paki-subscribe na lang po. Maraming salamat po sa panonood.